Maniwala. Gagaan. Gaganda. Hugutin. Do not worry, it will be better. Dapat better, I'll be better. It will be better. I'll be Binay, I'll be better. Abby Binay for Senator number 9 sa Balota. Para sa kanya, hindi pwede ang pwede na. Dapat better, I'll be better. Abby Binay! Abby Binay, number 9 sa Balota. Hapon, Quezon. Grabe ang energy. Siguro kasi aircon eh. Kung nasa labas tayo, malamang bulas tayo lahat. Ay. Una po magpapasalamat po kami kay Gov. Helen Tan dahil napakaganda po ng ating rally today. Masyado na ako kami nasa spoil kasi gusto namin lagi aircon na. So ako po si Abby Binay, anak ng dating Vice President Jojo Binay. 9 years po akong member ng Kongreso. Kasabay ko po si Gov. Helen. Kasabay ko din po si Mark and Verga. Actually, magkakapartido po kami. Kami po ay lahat member ng NPC. So pagkatapos po ako naging member ng Kongreso, ako po ngayon ang mayor ng lungsod ng Makati. Ang Makati po ang pinakamayamang lungsod sa buong Pilipinas. Ang aming pong budget ay maliit lang, 21 billion ang aming budget. At dahil malaki po ang aming budget, nakakapagbigay po kami ng maraming benepisyo sa aming mga Makatizen na yun po ang gusto natin gawin sa buong Pilipinas. Una, gusto po natin na makapagbigay po tayo ng libreng maintenance medicine sa lahat ng umiinom ng metformin. Taas mo ang kamay mo. Umiinom ng atorvastatin. Taas mo ang kamay mo ulit. Ang umiinom ng Lipitor. Dahil araw-araw po kayong umiinom ng mga gamot na ito, kaya dapat po ang ating health center hindi paracetamol at cough syrup lang ang naibibigay. Dapat po kasama ang maintenance medicine. Nabasa po ninyo sa dyaryo ngayon na ilang milyon pong Pilipino hindi po literate. Kaya ang pangalawa po nating panukala ay dapat daycare pa lang tutukan na po natin. Ang pangatlo po nating advocacy ang dadalhin sa Senado ay dapat po ang overtime pay, ang mga bonus, ang ating 14th month, malapit na yung mid-year bonus, na dapat po yan makuha na po natin ng walang kaltas. Buong-buong po natin makuha ang ating pong mga bonuses and overtime pay. Sino ba dito ang naglalaro ng bingo? Sila. Bingo, di ba? Definitely. Definitely sila. Hindi nyo po makakalimutan ng isang Abby Binay dahil kapag kayo po ay nagbobola sa letrang B, 9. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Thank you po. Palakpakan natin muli, Abby Binay! Wala kayo sa idol ko. Nakapag-exam mo, kahit kulang pa yung tuition. May 10,000 allowance tayo para sa teaching supplies. Tapos si idol, palagi na balik ang mga certificate. May president pa kahit wala kang 100 years old. Kung idol ko, ang gumawa ng idol ko. Kaya marami kang kaisan ba ito? Sino ba yung idol mo? Si Senator Bong Revilla. Pinoy, kayo, ang idol ko. Bong Revilla po, number 11 sa Balota. Mapagmahal, subok na lingkod bayan, ang ating kabiman, aksyon sa tunay na buhay. Ibalik natin sa Senado, Senador Bong Revilla! Magandang hapon, Quezon! Una sa lahat, ibig ko
may galang sa ating mga congressman nandito sa baba at kay Governor Tan, Helen Tan, at sa lahat ng ating mga alkalde na naririto, sa lahat ng mga nagkagandahang kababaihan na naririto, at sa lahat ng mga nagwagwapuhang kamukha ko. Magandang hapon po! Kami po sa Alyansa ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong napakainit na pagtanggap sa amin. Mga kababayan, ilang tulog na lamang at halala na. Basta kami po na nasa inyong mga harapan na aking mga kasamang senador, tandaan ninyo, ipaglalaban namin ang karapatan ng bawat isa sa inyo. At ang inyong senador, Senator Bong Revilla, this year is my 30th year in public service. Dating vice gobernador, dating gobernador, naging senador noong 2004, 2010, naging #1 senator. Noong panahon na yun, #1 ako dito sa Quezon. Sa buong Pilipinas. Kaya noong panahon na yun, nako, napag-initan ako noon. Nako. Kaya ang inyong lingkod ay napahamak, pero gano'n pa man, bumangon ang inyong lingkod. Sa dami mong pagsubok, grabe, hanggang ngayon, daming fake news, pero gano'n pa man, nalinis ang pangalan ni Bong Revilla. Kaya sa inyong lahat, mga kababayan, marami naman nagtatanong sa inyo, ano ba nagawa ni Bong Revilla sa Senado? Si Bong Revilla nakapaghain na mahigit 2,000 panukalang batas at nakapagpasa ng 334 na batas na ngayon. Nandyan ang Expanded Centenarian Law na pag dumating ang ating mga lola, yung 80, 85, 90, 95, tatanggap sila ng tigte 10,000 pesos starting this year. Actually, last year, pero ngayon po sila pina-pay out. Pati yung kabalikan sa pagtuturuan para naman doon sa mga teachers, yung kanilang job allowance na last year 5,000, ngayon 10,000 na para sa ating mga teachers. At para naman sa mga kabataan, yung anti-no permit, no exam policy. Dati, kapag hindi fully paid sa tuition fee, ang inyong anak ay hindi pinag-take ng exam. Ngayon, bawal na yan dahil sa ating batas. Kailangan pangalagaan ang mga kabataan at marami pa pong batas ang nagawa si Senator Bong Revilla. Ano pa yung mga gagawin ko naman? Gagawin ko yung universal pension plan para sa mga senior citizen. Yan tigwa 1,000 every month. Yan po ay pinag-uusapan na namin sa Senado at sana sa pagbalik natin sa 20th, sa 20th Congress ay maipasa natin yan. At yung senior citizen, di ba, pagdating mo ng 60, senior citizen ka na, di ba? Ibababa natin yan. Pagdating mo pa lang ng 56, senior citizen ka na. Marami lang nagre-reklamo. Kami 56 pa lang, senior na ako. O di gawin natin junior citizen. Pero 10% lang yun. Yung senior citizen, 20%. Yung junior senior citizen, 10% discount lang. Malaking tulong na rin yun para sa ating mga kababayan. Kaya mga kababayan, umasa kayo na si Bong Revilla, para tayo artista lamang, sinasabi artista lang, pero ako po ay nag-perform sa Senado at hindi nagpabaya para ipaglaban ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga mahihirap. So yun lamang po, maraming salamat, Bong Revilla! Anong number ni Bong Revilla? Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat, Quezon. Isang malakas na sigawan, Senator Bong Revilla!
ina, talino ng isang abogada, at lakas ng atleta, our Pinay in action, Senator Pia Cayetano! Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta na kayo? Kahapon po, Labor Day. Araw ng manggagawa. May mga tanong ako sagot po kayo. Sa bahay ba, pag may nagkasakit, sino nag-aalaga? Nanay. Pagka yung kailangan maglaba, sino naglalaba? Nanay. Pagka may homework ang bata, sino gumagawa? Hala, sumbong ko kayo kay Gob, Hindi nanay gagawa ng homework yung bata. Magtuturo lang ang nanay. Pero, naintindihan ko yung puntos nyo. Last. Pag nabuntis at manganganak, sino? Nanganganak? Nanay. Di ba Labor Day, ang pinaglalaban natin tumaas ang sahod. Yung nanay, may sahod? Wala, di ba? Ang tawag po dyan, unpaid work, ang trabaho walang bayad. Ang tawag din doon, unseen workers, hindi ho nakikita ang trabaho natin mga nanay. Tama ba ako? Totoo po yan. Kaya yan ho ay napakahalagang bagay. Sa totoo lang, yan ang dahilan kung bakit ako nasa Senado at kung bakit sa ika-4 na beses, ako'y tatakbo ulit. Ako po ay kapareho lang ng mga nanay dito. Isang nanay. Noong 2004, nung una ho akong tumakbo, kakamatay lang po ng tatay ko sa sakit ng liver cancer. Ang hindi alam ng marami, namatay din po yung anak ko. Ang pangalan ng sakit niya, trisomy 13. Napaka-rare po, rare. Siya po ay bulag, bingi, may butas ang puso. Sabi ng mga doktor, hindi yan maglalakad, hindi yan magsasalita. Maaga pa lang nabawian ng buhay. Wala akong magagawa doon. Yun, tanggap ko. Kahit anong powers ko bilang isang nanay, kahit na naging senador pa ako, hindi ko kayang pagamot yung anak ko. Pero, yung sakit ng tatay ko na liver cancer, ang pinanggalingan nun ay hepatitis B virus. Yan po ay meron ng bakuna. May mga BHW ba tayo dito? Alam niyo yan, may bakuna, mga nanay. Yan po ay batas na may pondo para sa mga bata na magpapabakuna. So, ang trabaho ko maghanap ng solusyon. May solusyon na yon. Ang trabaho ng mga nanay, pabakunahan mga anak. Tama? So, iwan nyo sa akin yung iba pang solusyon. Pero, yung meron ng solusyon, tayo na po dapat ang gagawa. Fast forward, kasi isa yun sa unang mga batas ko. Fast forward, mga 15 years later, noong 2021, napasa natin ang Doktor para sa Bayan Act. Para ho, dumami ang doktor para sa Pilipinas, may scholarship ang doktor. Pero para sa akin, hindi po sapat ang scholarship. Saan sila mag-aaral? 8 lang ang medical school, public medical school sa buong Pilipinas, 8. Tinrabaho ko yun, hinimay ko ang budget, naglagay tayo ng budget sa ibang state university, pang building, pang laboratory, pati sweldo ng mga doktor na profesor. Ngayon, 25 na ang medical school sa mga state university sa buong Pilipinas at kasama dyan ang Southern Luzon sa probinsya ninyo. Kaya mga magulang at yung mga tatay, hindi na po bawal mangarap. Ang example ko, doktor, pero naglalagay po tayo hindi lang scholarship, pero pati ho yung magpapalakas sa mga eskwelahan para yung ibang kurso na gusto ng anak nyo, meron tayo dyan. Included po dyan ang tinatawag na tertiary education subsidy. Up to 60,000 pesos ang binibigay ng gobyerno sa estudyanteng magpa-qualify. 60,000 per year. Kaya lang nalaman ko last budget, binawi. Dahil daw napakaraming may gustong mag-aral at nag-avail. Ang problema, nung binawi, di marami nag-drop out, di ba? Binigay tapos binawi. Yan ang mga bagay na ipaglalaban ko. Hinihimay ko ang mga issue para po sa ating mga anak. Okay ba sa inyo yun? So marami pa kong kailangan trabahuhin, makakaasa po kayo na si Pia Cayetano. Dala ko ang utak ko bilang isang abogado, pero pinaka-importante sa lahat, ang puso ng isang ina.
By the way, mga tatay, Mother's Day na po. Sa susunod na linggo, magpakabait kayo, mahalin niyo yung mga asawa niyo. Yan lang ang mabibigay na katumbas na lahat ng trabaho ng mga nanay. Tama ba? O yan ha. So, advance Happy Mother's Day at maraming salamat, Quezon, Governor Helen. Thank you very much. Palakpakan natin muli, Senator Pia Cayetano! Unang bayan ng korupsyon, LCT. Tunay na nakipagbakbakan sa krimen sa lansangan, tagapagbantay ng kaban ng bayan, numero 33 sa Balota, Senador Ping Lacson! Magandang hapon po sa ating lahat. Una sa lahat, nais kong magbigay pugay at magpasalamat sa ating mga kababayan, 10 ng lokal na pamunuan sa lalawigan ng Quezon sa pangunguna ni Governor Helen Tan. At sa pagkakataon na binigay niyo sa amin upang humarap sa inyong pagsusuri at pagkilatis para maging karapat-dapat na maging senador ng Republika ng Pilipinas. Dalawa po sa aming mga kasamahan, si Atty. Francis Tol Tolentino at si Atty. Benhar Abalos. Ang masasabi kong nag-uumapaw sa kanilang mga kwalifikasyon at katangian para maghahalal bilang mga senador ng ating bansa. Kami man po na nasa inyong harapan ngayon, may kanya-kanya rin kami mga katangian. At ako po ay umarap din sa inyong pagsusuri at pagkikilatis para iyag sa inyo ang aking qualification, ang aking karanasan at kakayahan.